You all will. Lupa. Magandang umaga sa inyong lahat, mga kapatid. At magandang umaga din sa ating kapatid na mula sa Amerika, si Brother Harley. At mga kapatid, ako'y nagagalak na makita kayo dyan sa umagang ito. At nakita ko yung mga tunay na anak ng Diyos. At mga kapatid, nagagalak ako kasi tuwing convention, ang aking nakikita, paramdam ng mga ng Diyos. Sabi nila, hindi raw ito yung totoong iglesia ng Diyos. Pero nakikita ko, kung hindi ito totoong iglesia ng Diyos, hindi ito lalabo, hindi ito dadami. Kaya napakabuti ng Diyos mga kapatid na tayo nasa totoong iglesia at tayo dinagdag ng Diyos sa kanyang iglesia. Amen. At tumagat ng mga kapatid, tayo din ay mag-aaral ng salita ng Diyos. At ating buksan ang ating Biblia sa mga gawa. Chapter 26, Acts 26, verse 27 and 28. Tayo po lahat ay tumayo bilang paggalang sa salita ng Diyos. Ito ang salita ng Panginoon. Haring Agripa, naniniwala ka ba sa mga propeta? Nalalaman kong naniniwala ka. At sinabi ni Agripa kay Pablo, sa kakaunting paghikayat ay ibig mo akong maging Kristiyano. Tayong lahat ay naman Ama namin Diyos, na dakilat mo sa amin. Maraming salamat sa muli, Panginoon, na sa umagang ito, ang bawat sa amin ng Isobo na sa mabuting kalagayan. Salamat, Panginoon, na magmula po ng unang araw ng aming convention hanggang sa araw na ito, Panginoon, ay iningatan niyo po ang bawat isa amin. Lalo na po sa aming pagtulog kagabi, salamat, Panginoon, sa masarap na pagtulog, at salamat, Panginoon, sa proteksyon na pinagkalog niyo naman. At ngayon, sa umagang ito, Panginoon, narito po muli kami ang upang kayo namin sambahin at itaas sa aming buhay sa pamagitan ng pagtitipon na ito, sa pamagitan ng pakikinig ng inyong mga salita. Panginoon, pagpalain niyo ang mga salita sa oras na ito, naway ay magbigay ng hamon, ng kalakasan espiritual sa bawat isa, Panginoon. At dalangin namin, Panginoon, na nawa kayo pong magrekas ng isipan ng lahat ng narito, magbukas ng kanilang mga puso, magbigay ng kababaan, at higit sa lahat, Panginoon, kayo pong magpakita ng pangailangan ng bago. Dalangin din namin, Panginoon, tulungan mo rin pong alipin, samahan ko siya at gabayan sa kanyang pangangaral, nawa lahat ng kanyang sasabitin ay magmumula lang sa inyo ang banal. At nawa tayo nakita, Panginoon, at hindi ako alipin. At ang akong gawain ng Diablo, Panginoon, at pagkamihalangan, kung ito pa yung tuloy, kasi ayaw ng tagumpay. Ama, ito ang hiling sa pangalan ng aming Panginoon. Amen. Amen. Ang pamagat ng ating insight sa mga kapatid ay ang tunay na larawan ng pagiging Kristiyano. Halos lahat ng tao ay gustong makatahan sa langit. Ito ang dahilan kung bakit maraming tao ang nagpapaka-religyoso. Sapagkat ito ang alam nilang daan upang makatahan sila sa langit. Subalit, wala tayong mababasa sa Biblia, mga kapatid, na ang mga religyoso ang siyang tatahan sa langit. Naalala ko, mga kapatid, meron tayong inaawit na ang pamagat ay Kristiyano lamang at nakakalog sa awitin na yan na ang mga Kristiyano lamang ang tatahan sa langit. Ibig sabihin ng Kristiyano, mga kapatid, ay na kay Kristo. At sabi sa Biblia, mababasa sa 1 Thessalonica, chapter 4, verse 15 and 17, sabi doon, ang tatalubos ng mga Panginoon, mga na kay Kristo at hindi mga religiyoso. Maaaring may magtanong sa atin ng ganito, Brother Relio, bakit mayroon bang pagkakaibang religiyoso sa mga Kristiyano? Hindi ba na magkapareho lang mga ito? Kasi alam mo, kapatid, maraming mga religyoso, sinasabi nila, sila din ay mga Kristiyano din daw. No? Pero hindi ko yung totoo, mga kapatid, hindi po pareho. Alam mo, mga kapatid, itong paniwala ng maraming tao, pag
religiyoso ka na, ikaw ay Kristiyano na. Kaya ang ating bansang Pilipinas ay tinaguri ang the only Christian nation in Asia. Alam niyo mga kapatid, hindi ko nararapat na ang ating bansang Pilipinas ay bansagang the only Christian nation sapagkat kakunti ang mga Kristiyano. Ang dapat sabihin, may mga Kristiyano sa Pilipinas. Tama. Pag sinabi ng Christian nation ng ating bansa, siguro mga 90% o 70% mga kapatid, ang mga Kristiyano yan. Pero sa tingin nyo, meron bang kahit 25%? Kaya mga kapatid, hindi na kaguriyan. Dahil sa paniwala ng maraming tao, na kapag religious ka na, Kristiyano ka na. Pero hindi na kapatid. Ang katawag ng Kristiyano mga kapatid ay nagmula sa salitang Kristo. No? Kaya tinatawag ng Kristiyano ang isang tao sapagkat sa pamumuhay niya, sa mga gawa niya, nakikita yung mga bagay na nag-uugnay sa kanya kay Kristo. Hindi mo matatawag ang isang tao na Kristiyano hanggat hindi mo makikita yung mga gawa, mga pagkatao ni Kristo, mga pag-uugali ni Kristo. Kung hindi mo ito makikita sa tao yung katangian na yan, kahit pagsigawan niya si Kristiyano na kapatid, kung walang mga bagay o tanda na mag-uugnay sa kanya kay Kristo. No? Kristiyano, dala-dala mo pangalan ni Kristo, hindi lang pangalan ni Kristo, kundi yung katauhan ni Kristo. Ang katawag ng religyoso ay mula sa salitang religion. Tinatawag mga na religyoso dahil sa pagiging masipag nila sa mga bagay ng pang-religion. Palasimba, paladasal, palakawang gawa, saka nakikita mo yung pagiging bubuto nila sa mga gawain pang-religion. Ang tawag religyoso, kahit gumawa ng masama, magsalita ng masama, mapuno siya ng bisyo, religyoso pa rin yan. Pero ang Kristiyano, nagsalita ka ng masama, gumawa ka ng masama, meron kang bisyo, hindi ka na matatawag na Kristiyano. Bakit yung may bisyo nag-uugnay kay Kristo yan? Yung nagsasalita ng masama, nag-uugnay kay Kristo? Yung gumagawa ng masama, nag-uugnay kay Kristo? Sinungaling ng Kristiyano at sinabi mo na Kristiyano pa samantalang ginagawa ng mga bagay na hindi kalooban ng Diyos. No? Yan ang totoo mga kapatid. Kaya mayroong malaking pagkakaiba ang mga Kristiyano at pagiging religyoso. Kapag ang mga Kristiyano, hindi na gumagawa ng kasalanan. Pero mga religyoso, okay lang, gumagawa ng kasalanan at magpatuloy ka sa kasalanan. So dahil ang mga Kristiyano ay tinutuwaran nila ang malinis na pagkatao at malinis na pamumuhay ni Kristo. Ito ay mababasa natin sa unang 1, chapter 3, verse 2 and 3. Para malaman natin mga kapatid kung paano natin makita yung ating pagiging Kristiyano. Ito po mga kapatid. Unang 1, chapter 3, verse 2 and 3. Mga minamahal, ngayon ay mga tayo ng Diyos at hindi ba nahayag kung magiging ano tayo. Nalalaman natin kung siya'y mahayag, tayo magiging katulad niya, sapagkat siya ating makikitang gaya ng kanyang sarili. At sino mang mayroon ng pag-asa nito sa kanya, ay naglilinis sa kanyang sarili, gaya ng kanyang malinis. Yan ang Kristiyano mga kapatid, naglilinis sa kanyang sarili. Gaya ng ating mayroong Hesus na malinis. Yung mga religyoso, ewan ko kung naglilinis sila. Kasi sa buhay mo, hindi mo naman makikita yung talagang sila malinis. Magiging Kristiyano lamang ang isang tao kapag tinanggap niya si Kristo. At ang pagtanggap kay Kristo mga kapatid, kasi sa magiging religyoso, madali lang yung maging religyoso ka, no? Kinikin nila na sila yung mga Kristiyano, pero yung pagka-Kristiyano nila ay walang proseso yan. Sa Kristiyano ay may proseso yan. Ang pagiging Kristiyano mga kapatid ay nagsisimula yan sa pakikinig ng mga salita ng Diyos. Sapagkat sabi sa Biblia, ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig. At pag ang tao ay sumampalataya kay Kristo kung magitan ng salita na kanyang narinig, hihipuin ng Diyos ang kanyang puso.
Pag hindi po ng Diyos yung kanyang puso, ang tao dito na sumampalataya ay makikita niya yung sarili niya, yung kalagayan niya sa harap ng Diyos na siya hindi karapat-dapat, na siya isang makasalanan. At pag nakita ng isang tao na siya hindi karapat-dapat sa paningin ng Diyos, dahil hindi po ng Diyos yung kanyang puso, magkakaroon siya ng talumbayan sa kanyang puso, talumbayan na nagbunga sa Diyos. At ang talumbayan na yan, ang siyang magtutulak sa tao upang lumapit sa Diyos, magpakababat sa harapan ng Diyos, upang taos-pusong magsisi sa kanyang kasalanan. At pag ang tao, taos-pusong nagsisi sa kanyang kasalanan, siya patatawarin ng Panginoon at ilinitin ng Diyos. Ngayon, paano matatawag ng Kristiyano yung mga reliyoso samantalang tinatanggihan naman nila sa salita ng Diyos? Di ba yan ang susubukan mga kapatid sa kapwa ko kumahayo? Mga nangangaral. Pag kinunta mo mga reliyoso, mga deboto, pag binuklat mo ang Biblia, ayaw nilang pakinggan. Minsan na si Brother Jaime, sa Dagupan, meron silang dinalaw. Diba ko, hindi natin si Brother John, binahagi na nila. Sabi ng matanda, religious yan. Sabi niya, sige, magsalita ka lang tungkol sa Diyos. Pero huwag mong gagamitin yung Biblia, huwag mong bubuksan. Naranasan ko rin yung mga kapatid, nung isang minsan, kita ko isang kapatiran, yung amo niya, ay gusto rin niya makinig ng salita ng Diyos, amo niyang lalaki. Pinuntahan namin, nung nagbabahagi na ako, nandiyan yung si Miss niya nakikinig. Mga bulagin pala kayo? Sabi niya, pagkatapos nun, pinalis na ako. Pero religious siya, dugutong katoliko. Alam niyo mga kapatid, maraming ganyan na mga religyoso na tumatanggi sa salita ng Diyos. Pag tinatanggihan nila ang salita ng Diyos, paano sila magkakaroon ng pananampalataya? At paano hihipuin ng Diyos yung kailangan ko sa posisyon ng pananampalataya? At paano sila makapagsisisi kung hindi nila makita yung sarili nila sa kalagayan ng kasalanan? Kaya mga kapatid, ang pagiging Kristiyano hindi madali. Kasi sa iba, pag nagsisimba ka, nagdarasal ka, Kristiyano ka naman. Pero mali yung mga kapatid. May proseso ang pagiging Kristiyano. Yes. At yan, ang nagsisimula sa salita ni Kristo. Sa panahon itong mga kapatid ay marami rin ang lumalapit at tumatanggap kay Kristo. Subalit, hindi lahat ng tumatanggap kay Kristo ay natanggap nila si Kristo. Iba yung tumanggap ng kapatid, iba yung nakatanggap. Sapagkat marami ang tumatanggap, subalit, kakaunti ang may natanggap. O nakatanggap. No? Ang basihan natin mga kapatid dyan, kasi lagi natin nakikita, pag gusto na magawain, napakaraming mga lumalapit. No? Kahit sa convention, marami tayong nakikita. Pero sa susunod na taon, hindi mo na sila makikita, ibang mukha na makikita mo. Di ba maraming lumapit? Ibig bang sabihin doon, natanggap nila si Kristo? Ang alam ko, pag natanggap ng tao kay si Kristo, mananatili sa kay Kristo. Yan ang tanda na kapatid ng mga na nakatanggap kay Kristo. Bakit may mga tumatanggap na hindi nila natatanggap si Kristo? Ang unang dahilan dyan mga kapatid ay maling layunin sa pagtanggap. May tumatanggap na ang gusto ay mapagaling yan sa kanyang karamdaman pisikal. No? Samantalang, ang pangunahing layunin ng ating Panginoon Hesus ay pagalingin yung ating spiritual na karamdaman. Kung sa paglapit mo, physical na karamdaman ang inuuna mo, hindi mo matatanggap si Kristo. Kapag hindi dyan namatay si Kristo sa karamdaman mo na pang-pisikal, kundi namatay siya sa yung spiritual na karamdaman mo. Pero mga kapatid, ito sasabihin ko sa iyo, pag napagaling ka sa spiritual na karamdaman, pati physical na karamdaman, gagaling ng Panginoon. Pero hindi na inuuna yung physical na kagalingan, kundi spiritual na kapatid. Kaya pag lumalapit tayo, tiyakin nyo kung ano yung motibo nyo sa paglapit sa Panginoon. Kung mali yung layunin mo, hindi mo matatanggap si Kristo. May tumatanggap din mga kapatid, gusto gumawa sa buhay. Umaksir sa buhay. Samantalang ang ibig ni Kristo, ang gusto niya, guminhawa ang kaluluwa ng tao.
Sapagkat ang tao nabibigatan sa kasalanan. Pero may sabi ng Panginoon, magsipa rito kayo na nabibigatan. At patahingayin ko kayo. Ano? Hindi ka rin hawaan ng buhay pang material, pang physical, binibigay ni Kristo, kundi ka ginhawaan ng kaluluwa, kapatid. Sapagkat gaano ka man kaya meron ka man trabaho, kagalang ka sa baka, maraming bagay, kung may kabigatan ka sa iyong puso dahil nandiyo yung kasalanan, damay na lahat. No? Kaya nangihihira ka, wala kang gana, kasi dahil hindi maginhawa ang iyong kaluluwa. Sabi ko sa mga kapatid, pag maginhawa ang iyong kaluluwa, maginhawa na ang buhay mo nito. Kasi kaya tanggapin lahat, kahit nakihirap ang buhay mo. Dahil meron kang kagalatan sa iyong puso na mumula sa Diyos, meron kang makontentuhan na nagmumula sa Diyos. Kaya ito yung lang ang program mo araw-araw, hindi mo magana. Kasi, mas dakila na yung nasa iyo, ang ating Panginoon. Meron din mga tumatanggap mga kapatid, na ang gusto ay para ma-impress niya siguro yung nililigawan niya, para ibigin din siya. Meron mga ganyan mga kapatid. Pero alam niyo ba mga kapatid na ang ibig ni Kristo ay siyang una natin ibigin bago ang iba? Meron mga lapit na kapatid, hindi si Kristo ang hinahanap siya upang ibigin niya, kundi naghahanap siya ng tao na maiibig niya. Mga kapatid, hindi dyan namatay si Kristo. Kaya hanapin mo muna na maiibig mo si Kristo bago mo hanapin na umibig ka sa iba. Meron kasi nagpapanggap na maka-Diyos, no? Tinapakita ko, magpapampay ka siya sa kalambahan, may gusto siya. Kunwari, lumalapit din, tumatanggap din. Ngayon, pag nakuha na niya yung simpatiya ng babae, natakot na siya. Babalik ka siya sa dati sa original ng Panginoon. Mga kasinungalingan yung mga kapatid. Kaya kung mali ang natibo mga kapatid, hindi mo matatanggap sa Kristo. Dapat kapatid, lahat ng tatanggap, alam mo yung layunin mo sa paglalapit mo sa Panginoon. Alam mo kung ano yung nilalapit mo sa Panginoon. No? Kasi tayo mga kapatid, 5 araw kang narito, tumanggap ka, pero mali yung layunin mo. Pag umuwi mo, hindi mo dala si Kristo. Kaya balik ka sa dati mong pamumuhay. Walang nabago sa iyong buhay. No? Yan ang katotohanan mo. Meron din ang pagtanggap sa Panginoon mga kapatid, kailangan yung mayroong determinasyon. Determinado ka. Ibig sabihin, pag determinado ka, yung handa kang magsakripisyo, talagang handa kang may matibay ng hangat na maglikod, ibig sabihin, disidido ka na. Hindi yung sa iyo paro, barang-barang na, malapit ka hindi ka pa naman talaga determinado maglingkod sa Panginoon. No? Hindi ka pa pala hanggang, hindi mo pa hanggang ibigay yung buhay mo ng buo sa Panginoon. Ano? Hindi ka pa hanggang talikuran ang lahat ng mga bisyo mo. Lahat ng kasama mo, hindi ka pa hanggang talikuran. No? Hindi ka pa determinado. Ano pagulungan pag gano'n, mga kapatid? Hindi ka pa determinado na magtiis kay Kristo. Kaya ngayon, pag dumating kahirapan, mga pagsubok, bigla ka na lang naglaro. Kasi wala ang determinasyon sa pagtawag. Hindi ka pa desidido. Hindi ka pa handa na isuko mo lahat kay Kristo. Ang pagtanggap kay Kristo mga kapatid, may determinasyon. Nakapagpasya ka na, nakapag-isip na. Hindi yung tanggap ka ng tanggap mga kapatid. Hindi ka naman determinado. Bakit maraming naglalamig ng backslide? Hindi sila determinado mga kapatid. Ang pagtanggap kay sa Panginoon mga kapatid, hindi yan ordinaryong bagay mga kapatid. Yan ay banal na bagay. Amen. Mga kapatid. Kaya ingat kayo sa pagtanggap ng mga kapatid. Huwag kayong lumabas na sinungaling sa harap ng Panginoon sapagkat ang pagliliburan natin ay determinado ng Diyos. Disidido yung Diyos niya. Hindi nagbibiro yan mga kapatid. Ang ating Diyos. Kaya maging tarap tayo sa pagtanggap natin. May mga tanda na makikita tayo sa buhay ng mga nakatanggap kay Kristo. Katulad ng tanda na nakita kay Apostol Pablo. Ito yung mababasa natin sa Galatia 2:20.
Sabi diyan, ako'y natapos sa krus na kasama ni Kristo. At hindi na akong nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na kinabubuhay ko ngayon sa laman ay kinabubuhay sa pananampalataya. Ang pananampalataya na ito ay sa anak ng Diyos na sa akin ay umibig at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa akin. Ang unang tanda mga kapatid na makikita sa mga nakatanggap kay Kristo ay makikita na doon sinabi na Apostol Pablo, ako'y natapos sa krus na kasama ni Kristo. Ang tunay pa lang nakatanggap kay Kristo mga kapatid ay nakisa na sa kamatayan ni Kristo. Isinama na niya yung dati yung pagkatao sa kamatayan ni Kristo. Pag isinama mo na yung katawan mo, yung dati yung pagkatao masama sa kamatayan ni Kristo, hindi na yan nakikita mga kapatid. Patayin ka na sa kasalanan. Nandun ba yung kaisipan natin kung tatanggapin natin ang ating Panginoon Diyos na talagang ilibing na natin dati nating pagkatao? Lubusan natin ililibing? O baka may reservasyon ka pa? Na mayroon bang ililibing na nakalitaw ang paa? Ano? Nakalitaw ang daliri. Nakalitaw ang buhok. Mga kapatid, unawaan natin mabuti ang pagiging sabi ng Apostol Pablo. Pag tinanggap si Kristo, desidido ka na iwanan mo ng lubusan ang kasalanan. Hindi na dapat makita sa ibang kasalanan. Hindi ka na nagpakalitin sa kasalanan, kundi dinadaig mo ang kasalanan. Yan ang tunay na pagtanggap mga kapatid sa Panginoon. Yan ang tanda na makikita. Pero tumanggap ka rito, pag-uwi mo, sa dating pa rin pag-uwi, bisyo, pag-ugali, pananalita, mga kapatid, hindi ka panalibig. Diyos. No? Hindi tinanggap ni Kristo yung pagtanggap mo sa kanya. Nireject ka niya. Di ba, hindi lang ang tumatanggap tinatanggap ni Kristo eh. Di ba, sabi sa Matthew 52:14, maraming tinawag, ngunit kapaunti yung purong nahirap. Dapat sa mga kapatid, lahat ng tumatanggap dito, hihiran ng Panginoon. Yan ang layunin ng convention mga kapatid. Lahat tayo ay makapanatili sa Panginoon. Maging totoo tayo sa Panginoon. Ito ang layunin ng convention mga kapatid. Hindi yung tayo magpupumusta lang, magkita-kita lang, hindi yung gano'n mga kapatid. Nasaan ako? Ito mga kapatid. Alam niyo, ang tanda niya, nakatanggap ang Kristo, nadadag niya ang kasalanan. Kasi pag natayo si Kristo, may kapangyarihan ka na nadadag yung kasalanan. Diba sabi ni Apostol Pablo, Philippians 4:13, lahat ng bagay ay magagawa ko dahil sa nagpapalakas sa akin. Walang bagong si Kristo. Pag nasa inyo nagpapalakas, pag natanggap mo yung nagpapalakas, walang bagay na hindi mo kaya. Kung yung sa mga tukso, maliit na tukso mga kapatid, madali kang madaig. Hindi mo natanggap yung nagpapalakas sa'yo. Maski ikaw na tumanggap ng kapatid, kahit hindi ka makita ng iba, alam mo na hindi mo natanggap si Kristo pag nadadaig ka ng tukso. Alam mo sa sarili mo. No? Hindi alam ni Brother Ria, kasi hindi alam yung tunay na gawa mo eh. Hindi niya nakikita. Ikaw ang makakaalam. Ang tunay na natanggap. Kasi pag tunay na natanggap si Kristo, nandyan si Kristo magpapaalala sa'yo. Nandyan si Kristo sasawayin ka niya. At bibigyan ka niya sa pangyarihan na hindi madaig ng tukso. Yan ang isang tanda dyan mga kapatid. At ito pa, mga kapatid. Ang ikalawa namang tanda nakikita din natin doon sa sinabi niya na hindi na ako nabubuhay kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. Alam niyo, pinapagawa ko mabuti ito. Ano ang ibig sabihin niya Apostol Pablo? Kung sinabi niya, hindi na ako nabubuhay. Mga kapatid, pag hindi na ikaw nabubuhay sa sarili mo at si Kristo nabubuhay, hindi na yung kalooban mo ang sinusunod. Pag nalalaman mo ang kalooban ng Diyos at sinusunod mo pa rin yun, yung sarili mo pa rin ang nabubuhay sa iyo. Ano? Hindi pa nabubuhay sa iyo si Kristo. Alam niyo ba mga kapatid, pag sumakay ang Espiritu ng Kristo, magkakaroon ka rin ng Espiritu na Espiritu masunurin.
Kaya lang ba sumuway ang ating Panginoon sa kanyang Ama? Napakabigat yung pinagagawa ng Ama sa kanya. Pinaako yung kasalanan na hindi naman niya ginawa. Napakabigat yung mga kapatid. Pero dahil meron siyang pusong masunurin, sabi niya, Ama, hindi ang kalooban kong mangyari, kundi ang iyong kalooban. Pag nasa si Kristo mga kapatid, ganyan din ang sasabihin mo. Sa tingin mo mahirap yung bagay yung utos na yun. Pero dahil masunurin ka sa kalooban ng Diyos, walang bagay na hindi mo magagawa. Kagaya ng Abraham mga kapatid, napakahirap yung hinihingi ng Diyos. Nag-iisang anak. Hiningi pa, naihandog. Napakahirap yun. Kung sa atin siguro mga kapatid, sa ngayon, kung wala tayong pagsunod na kagaya ni Abraham. Pero ito mga kapatid, sabi natin noon, wala kang pananahan ng Espiritu Santo. Pero, mayroong pusong masunurin si Abraham. So, napakabigat na utos, nagawa niya. Gaano pa kaya na nananahan natin ang Espiritu Santo? Mga kapatid, kung tunay na nananahan ng Espiritu ni Kristo, yan ang Espiritu niya ng Diyos masusunod mo lahat. Tingnan nyo ng alagad, ang mahirap gawin dito yung iwanan mo ang pamilya mo dahil kay Kristo Pag may pinagagawa si Kristo, maraming tutulan sa pamilya, hindi na magagamit ng Panginoon. Hindi na niya naiwan. Mas mahal na yung pamilya niya. Pero pag nasa si Kristo, kagaya ng mga alagad, iniwan nila kung tahanan, mag-ari-arian, pamilya, dahil meron silang puso na masunod. Sa pagsunod sa kalooban ng Diyos mga kapatid, ang kalooban ng Diyos mga kapatid, nandiyan yung mga utos at mga utos, mga utos na dapat gawin at mga utos na hindi dapat gawin. Yung kalooban ng Diyos yan. Malaman yung kalooban ng Diyos. Papunaw ko kasi sa utos, yung sumangkin, parang limitado yun. Kung ano yung nakikita mong mga utos, yun lang ang nakikita mong kalooban ng Diyos. Pero mga kapatid, mayroong mga kalooban ng Diyos at ang mga hindi kalooban ng Diyos na hindi niya iniuutos. Hindi mo mababasa sa Biblia na hindi yung utos ng Diyos. Ano ba yung mga utos na halimbawa sa mga kapatid? Yung tungkol sa buhok mga kapatid. Di ba yung meron ba tayong mababasa sa Biblia na bawal ang maiksing buhok? Hindi na ako sa Biblia Wala akong makita, bawal yung maiksing buhok. Baka gawin yung lisensya yung mga kapatid na okay lang maging maiksing buhok. Pero kung babasahin niyo yung sinasabi ng Biblia mga kapatid, nandun yung kalooban ng Diyos na hindi dapat sa babae ang maiksing buhok. Sa 1 Corinthians 15, mga kapatid. Dapat kung ang babae may mahabang buhok ay isang kapurihan niya, sapagkat ang buhok sa kanya ibinigay na pantakip. Sabi doon, ang mahabang buhok daw ay kapurihan ng isang babae. Kung maiksi, wala siyang kapurihan. Totoo ba o hindi? Sabi sa Biblia, pag mahabang buhok, kapurihan mo yan. Kung maiksi ang buhok mo, kapurihan mo ba yun? Ngayon, pag nalaman mo yung buto na tungkol dyan, na mahabang buhok, mahabang buhok mo, pinaputol mo, anong ibig sabihin? Hindi mo matanggap yung kapurihan na binigay ng Diyos. Kung hindi mo matanggap yung kapurihan na binigay ng Diyos, ang sinusunod mo yung kalooban mo. Kung sinusunod mo ang kalooban mo, hindi mo nabubuhat sa'yo si Kristo. Di ba kung naman mo yung Biblia, kahit hindi mo mabasa dyan na bawal ang maiksing buhok, sa pagkakasabi lang dyan, hindi na kalooban ng Diyos na ang babae magkaroon ng maiksing buhok. Kasi yung mahaba, sabi niya, mapulihan.
Ito rin mga kapatid, wala rin tayong mababasa na bawal ang sigarilyo, bawal ang droga, bawal ang marijuana, kung ano-ano pa, bawal ang sugal. Alam niyo mga kapatid, yung pinakilala ni Sister Vilma, si Dito, sabi niya, galing din sa Iglesia ng Diyos. Pero, pag napupunta kami sa bahay nila, pero ako din nag-visit din ng Diyos yung inalaga niya, pinagaling niya. Pero pag napupunta kami sa kanila, naabot na namin, nagkisigarilyo. Ngayon, nung nagpag-visit namin kami, kasama namin siya, binanggit namin na hindi nabuban ng Diyos yung sigarilyo. Hindi namin siya tinatanong naman, sabi niya, lumakit siya sa niya. Brad, ako nagsisigarilyo kasi wala akong mabasa sa Biblia na walang sigarilyo. Kaya maaaring isipin din natin mga kapatid, okay lang magsigarilyo kasi hindi mo mababasa ang Biblia, bawal sigarilyo. Bawal magsugal, bawal magsatong, bawal magmadyo, bawal magtungit, bawal mag-videoke, bawal mag-computer game. Wala kang mababasa niyan. Pero pag binasa mo ang Biblia mga kapatid, makikita mo bawal yun. Galatia 5:19, no? Sabi niya sa Galatia 5:19, hanggang kwanito, no? 21 ba yun? Ayan. At hayag ang mga gawa ng laman, sa makaswid ay ang mga ito, pakikiapid, tarumihan, kalibugan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pagkukulam, mga pagtataniman, mga pagtatalo, mga paninibugho, mga pagkakaalitan, mga pagkakumpi-kampi, mga pagkabahagi, mga ibang pananampalataya, mga kapanagpilian, mga paglalasing, mga kalayawan, at mga katulad nito, tungkol sa mga bagay na ito, ay aking pinagpakulang ipaalala sa inyo, tulad sa aking ipagpapaalala una sa inyo. Nang mga sisgaw ng mga bagay ay hindi magsipagmanakarin ng Diyos. Wala kayong nabasa ang bawal ng sigarilyo. Hindi na dinagit yung gawa ng lawan, yung pagsisigarilyo, pagdudruga, pagtutungit, pagsusugal. Pero kung may isang salita dyan na babasahin mo, wala pang anumang bisyo, nabanggit na lahat yan. Basahin natin sa 21. Mga panagirian, mga paglalasing, binanggit yung mga bisyo, no? Mga kalayawan, binanggit yung kalayawan. Ito ba? At mga katulad nito. Kasi, hindi pa specify yung mga bisyong yan, wala pa noon. Pero alam ng Diyos, na darating ang mga bisyong yan. Kaya sabi ng Biblia, katulad nito. Meron pa kayo hindi nakikita ng bisyo na darating. Marami pang kalayawan na darating na hindi pa nabanggit dito na specify kung ano yun. Pero sabi yan, katulad nito, nandiyan ang lahat ng kapatid. Katulad nito, paglalasing bisyo yan. Kaya kung ano yung katulad ng paglalasing, mga paninigarilyo, pagdudruga, marijuana, katulad ng paglalasing, mga kalayawan. Wala na banggit na mga bawal ang sili. Di ba, kalayawan naman yan. Mga party-party, mga videoke, mga sports. Hindi mo mababasa dito, pero kasi wala ka naman yan eh. Ay kung sinabi niya, Pastor Papa, bawal ang tumit. Hindi, taas ng mga tao. Ano kaya yung tumit na yan? Wala kayo yung tumit na yun eh. Kaya ginamit na Pastor Papa, katulad dito. Kasi alam niya, maraming darating na bisyo at mga kalayawan sa mundo ito. Nandiyan na lahat ng mga bisyo mga kapatid, nandiyan na mga kalayawan. No? Hindi siya makailing kung pinabasa ko sa kanya ito. Nung ibinasa ko ito, tungkol sa bagay nito, hindi makailing. Pero nakita namin, ewan ko kung meron siyang puso masunurin kung sinunod niya yung iniaral namin sa kanya. Kasi hindi na namin siya nakikita, nandun siya sa Pampanga, hindi na namin siya nakakatao sa Bible study. Kaya mga kapatid, mag-ingat kayo, basta bisyo, basta kalayawan. Huwag mo nang isipin, wala sa Biblia, huwag mong kanya. Pag alam mo kalayawan yan, anong bisyo yan?
layuan mo yan. Hindi kalooban ng Diyos. At ito pa mga kapatid, wala tayong mababasa sa Biblia na bawal kulayan ang puting buhok. Yes. Wala. Pero siguro, para sa inyo, okay lang. Pero kung babasahin yung Biblia mga kapatid, nandyan yung kalooban ng Diyos at hindi kalooban ng Diyos. Ang Kristiyano, binigyan ng Diyos ng katalinuhan upang maunawaan niya ang salita ng Diyos. Eh siguro, wala pa si Kristo kaya hindi mo nauunawa. Sabi sa Biblia, si Kristo ang karunungan at kapangyarihan ng Diyos. Kung natin si Kristo, marunong ka. Mapag-unawa mo ang salita ng Diyos. Ito, saan natin lumabasa na hindi kalooban ng Diyos ang bawal mulayan ng puting buhok? Sa Kawikaan 16:31. Kawikaan 16:31 itong sinasabi, ang ulong may uban ay putong ng kalwalhatian, masusumpungan sa daan ng katwiran. Sabi niya, una, dalawang bagay na hindi kalooban ng Diyos na kulayan mo ang buhok. Una, sabi niya, ang ulong may uban ay putong ng kalwalhatian. Sino ang nagbigay ng putong na ito? Ang Diyos. Kasi sino ang nagpaputi ng buhok? Ang Diyos. Pag pinaputi ng Diyos yung buhok mo, binigay ka niya ng putong ng kalwalhatian. Pag nagpakulay ka, hindi mo matanggap yung ipinutong sa'yo ng Panginoon ng kalwalhatian. Totoo o hindi? Pag hindi mo matanggap, kalooban mo, sinusunod mo. Kung kalooban mo, sinusunod mo, nasa iyo ba si Kristo? O wala? Ay wala. Kasi diyan, nababasa mo na, malalaman mo na dyan, sa salitang yan, hindi kalooban ng Diyos, kulayan mo ang puti. Kasi pag tinakpan ng puti, sa ibang kulay, ayaw mo yung uban na siyang binigyan ng Diyos sa putong mo, na pinagkakalwalhatian mo. Ang Diyos ang nagbigay ng puti yung buhok. Sabi niya, putong ng kalwalhatian. Eh, dapat maging proud ka. Yes, sir. Kasi ba, putong ng kalwalhatian. Puro ka naman kalwalhatian, sabi mo pa noon. Kapag mo ang Diyos, ha? Nasa kalwalhatian. Yes. Kaya kung hindi mo matanggap, eh wala, sinusunod pa rin ang kalooban mo. No? O, para naman sa mga kapatid, sinasabi dyan, masusumpungan sa daan ng katwiran. Ngayon, pag kinulayan mo ang buhok mo, masusumpungan ka ba sa daan ng katwiran? Eh, pag hindi mo sinunod yung gusto ng Panginoon, hindi ka masusumpungan sa daan ng katwiran. Kung hindi ka masusumpungan sa daan ng katwiran, aling daan ka naroon sa daan ng kalikuan. Sabi sa 1 Corinthians 6:9, lahat ng kalikuan, kasalanan. Kung nagpupulay ka ng buhok, nagsakasala ka pa rin. Sabi doon, ang puting buhok, masusumpungan sa daan ng katwiran. Kung pinatanggihan mo yan, ayaw mo ng katwiran. Kung ayaw mo ng katwiran, kalubang pa rin, natusunod mo. Sipin yung mabuti ang mga kapatid. Saka ito pa mga kapatid, kung ano yung ibinigay ng Diyos na kulay ng buhok mo nung isilang ka, kalwalhatian mo yung ibigay ng Diyos. Nung isilang ka, itim ang buhok mo, bigay ng Diyos yung kalwalhatian mo yan. Nung isilang ka, blondie yung buhok mo, bigay ng Diyos yung kalwalhatian mo yan. Nung isilang ka, brown ang buhok mo, bigay ng Diyos yung kalwalhatian mo yan. Pag binago mo yan mga kapatid, hindi mo tinatanggap ang kalwalhatian ng Diyos. Maraming kabataan ngayon, mga kapatid, nagpukulay ng buhok. Alam niyo mga kapatid, malaking insulto yan sa Diyos, ha? Pag binago yung inilagay ng Diyos na nakatubong kulay ng buhok mo, parang sinabi mo na,
hindi marunong ang Diyos na pumili ng angkop na kulay ng buhok ng tao. Parang sinabi mo na hindi magaling ang Diyos. Parang sinabi mo, mas magaling ako. Kasi ang nalalakap ng buhok, dilaw. Diba? Ang nalalakap ng buhok pula. Diba? Ngayon, parang sinabi ng Diyos, hindi marunong tumingin ng maganda. Kasi mas marunong kang tumingin ng maganda. Meron ba bang gagaling sa Diyos? Alam mo mga kapatid, kung babasahin ng Biblia, lahat ng nilikha ng Diyos, hindi lang mabuti, kundi nakakabuti. Kaya kung ginagawa ng Diyos na buko itim, kulay niya, napakabuti ang paningin ng Diyos. Pag pinaputi ng Diyos yung buko, napakabuti yan sa Diyos. Bakit hindi mabuti sa'yo? Alam niyo, magkalang masabihin ko sa nakakit. Sa hindi masunurin mga kapit, walang pangit sa taong masunurin. Lahat ay maganda. Sasabihin ko sa'yo, pag masunurin ka lahat kayo, maganda walang pangit. Kaya masusunod mo yung kalooban ng Diyos. Kaya ang masukuhan ng mga kapit. Hindi kalooban ng Diyos, baguhin mo yung natural na nilagay ng Diyos. Parang pinangungunahan mo ang Diyos sa iyong buhay, mga kapatid. Ayaw mong kasakot sa gusto ng Diyos. No? Sabi mo, Kristiyano ka, pero hindi mo masusunod. Nasa yung pagiging Kristiyano. Alam mo mga kapatid, yung tema ng ating convention, yan. Love the church. And stands for the truth. Ibigin mong iglesia. Mga kapatid, paano mo maiibig ang iglesia, hindi mo iniibig ang Diyos? Sa hindi mo magsunod sa kalooban ng Diyos, hindi mo iniibig ang Diyos. Ngayon, maiibig mo ang iglesia? Kung ang Diyos hindi mo maiibig, kasi nung nga yung sinasabi mong iniibig mo ang iglesia, kung di ka makasunod sa kalooban ng Diyos, di mo iniibig ng Diyos eh. Sabi ng Panginoon, ang umiibig sa Kanya, John 14:23, gumaganap ng Kanyang utos. Sabi diyan, I stand for the truth. Naninindigan sa katotohanan ang Kristiyano. Pero mga kapatid, pag nabubuhay pa sa kasinungalingan, hindi ka naninindigan sa katotohanan. Pag hindi mo sinusunod ang katotohanan, hindi ka naninindigan sa katotohanan. Pero pag ginaganap mo ang katotohanan, nakikita sa buhay mo, naninindigan ka sa katotohanan. Yan ang katotohanan mga kapatid. Kaya mga kapatid, ang tunay na larawan ng pagiging Kristiyano, meron pang pusong masunurin. Yes. Pag meron pang pusong masunurin, sa kaw ng natin, nandiyan na yung kabataan. Kasi, hindi piling sumunod yung walang kabataan. At walang hindi matitis yung masunurin. Pag masunurin ka lahat, matitis mo. Kaya lahat ng katangian is pag masunurin ka, mapapasay lahat yan. Kaya mga kapatid, nakakakita sa ating buhay yung puso na masunurin. Alam niyo ba, sabi ng Diyos kay David, nasumpungan ko ang lalaking aking kinalulugan na gaganap ng buo kung kalooban. Ang hinahanap ng Diyos mga kapatid, yung kagaya ni David, nasusunod sa buong kalooban ng Diyos. Ito ang mensahe ng Panginoon, purero ng Diyos. Amen. Salamat sa inyong mensahe na ating narinig na kailangan sa ginagawa sa looban ng Panginoon. At tayo ay magtawag dahil nasa ikmayo. Tingnan ninyo ang sarili. Sasabi natin ang ating sarili.
yung mga bagay mga bagay na hindi nasusunod sa kalooban ng ating Panginoon. Pwede natin sabihin. Tulungan mo po ang Panginoon sa simula ngayon. Sundin ko na ang kalooban. Napaka-iwanan ang salita ng Diyos. Kaya hindi tayo nabubuhay na may daan tayo, hindi naman kung sa atin para sa ating tama. Ngunit yung nagdaan ng pag-iwalay kumakain sa Panginoon. Kaya marami na awit sa aming awit ng pasawad. Kumatapos sa inyo. Yan ang ibig na natin Panginoon. Ngayon tayo lumuot sa ating matulog. Nasa tayo sa Edmer. Habang tayo ay dumadalangin sa Edmer, maraming tayo sa ng ating Panginoon. Ito natin.
Nilagay na ko na pinilagay si Brother Berto. Brother Berto, Panginoon sa lahat. Ang Diyos na makapangyarihan ng kaibigan ko sa lahat. Mga kapit ko ay nagagalakad ng pagpasalamat sa umagang ito. Amin po namasdan, Panginoon, ang paggawa ng Banal na Espiritu sa bawat isa. Amin sila, Panginoon, meron ka ang kaluluwang pagdilipo upang magsisi sa kanilang mga kasalanan. Maraming Diyos, salamat po na ang iyong mga salita ay natatalino. At amin pong nadarama na nanonood hanggang sa aming kaituturan ng aming puso. At amin pong natatamali na ang pagkakapatiran, pag-ibigan, at kayo, Panginoon, ay sumasama. Maraming salamat na mayroon akong salita upang aming sundin ang buong kalooban. At alam po namin na amin pong natagpuan ng iyong pangarihan at katwiran. At kami sumasampalataya na ang lahat ng mga bagay ay pong ipagkakaloob. Ang aming Diyos, kami ay patuloy na humikinig at kami ay nagdanasa na lalo pang mabusog, spiritual, at kami pong inangkin na ikaw ang aming Diyos na buhay at kami inaangkin mo rin o kami ay yung pong tinanggap na bilang mga anak. At amin pong inaasahan hanggang sa abuting ng aming pananampalatayang ipinaabot mo sa amin. Maraming Diyos, dalangin po namin na amin pong mga kapatid na tulungo sa altar ng pagsisisi ay maibuka nila ang kanilang bibig na kanilang alalahanin na ang kaligtasan ay kanilang taluhin sa pamagitan po ng pananampalataya. At tulungan po sila, Panginoon, na maging mapagpasalamat, na maging mapanalangin, na maging mapagpadalo unang sa kanilang sarili at ganoon din makita ka sa kanilang buhay. At ganoon din po kami, Panginoon, na nakataon na ay pagpatuloy yung bawat sa amin na lalo pang gumawa. Hanapin ang yung mga anak na nawawala. Tulungan po kami namin pong maabot, Panginoon. Kapag alam po namin palakastaan namin pong mga paa na iparating ang iyong salita at kung saan napupunta ang bawat sa amin ano magsulong ng daigdig dito. Kaya naman sa umagang ito kami ay lumutulog sa iyong bulog na nakawan na iyong pong gawin sa amin ang nararapat o ang aming ninanasa na magamo sa konvensyon ito. At ganoon din, Panginoon, sa aming pong mga patiran na wala po sa aming piling, yun po silang bakapalit, Panginoon, upang makasama po namin sa aming pong pagganap sa kalooban mo. Ganoon din sa mga may karamdaman, amin po inilalakad, Panginoon, sapagkat malaki po ang nagagawa ng panalangin. Napakalayan na po namin, Panginoon. Ano man dumadaan po karamdaman na meron kami pananampalataya
sapagkat alam po namin na malaki ang nagagawa ng panalangin. Maraming Diyos, sa mga may karamdaman, tulungan mo po kami na amin po masampalatayan ang iyong pangako. Ngayon, hindi maiksiyan ng kumain upang ilapi pagalingin ng karamdaman na sanhin ang hindi nila pagdala ng Panginoon. At ganoon din, amin din pong inilalakad sa inyo sa mga mayroon pong mga tumahadlan sa pagtungo, pagdalo. Umasa din po kami na sa pangatlong araw nito ay sila yung makasama Panginoon. At isa na tama ang iyong mga mensahe na amin pong narinig na maaaring kami ay nabusog ng spiritual. At hindi po kami tumitigil na tapuhin ito, Panginoon. Sapagkat alam ko lang na sa bawat pakikinig po namin ay hagdamong ibubos ang biyayang spiritual na kakailangan ng bawat isa. Kaya naman sa iyong mga ginagamit, alam po namin, kami po nadama na binibigay po nila ang kanilang buong kakayahan, ipangaral, ipahayag ang iyong mga biyayang spiritual. Kaya tulungan po, hamunin mo po ang bawat isa na lalo pa ang magsalita ng ayon po sa iyong kalooban. At ganoon din po, Panginoon, sa buong mahapon ito, ay amin pong inilalagak sa iyo na ikaw po ang mga siwa sa amin pong gagawin sa buong panahon. Kaya tumasok kami ay sa samahan sa buong mahapon ito. Sa pangalan ni Jesus ng Panginoon, kami nililay. Amen. Salamat sa Panginoon. Ang ating pasensya na buhay. Hindi po tayo masaking